Kabanata 1, Isang pagtitipon. Isang pagtitipon. Isang malaking pagtitipon ang gaganapin sa bahay ni na Don Santiago de los Santos. Buwan ng Oktubre noon, 1880. Bagamat kakaiba sa nag-amayan na niyang gawin. Ang nasabing pagtitipon ay ipinaalam lamang niya ng hapong iyon. Naging paksa kaagad ito ng usapan sa Binondo, sa maraming distrito ng Maynila hanggang sa kaloob-looban ng Intramuros. Lalong kilala si Don Santiago sa tawag na Kapitan Tiago, isang ranggong hindi militar kundi politikal sapagkat siya ang dating alkalde ng kanilang lugar. Nang mga panahong iyon, may reputasyon siya sa pagiging maluho. Kilalang-kilala ang kanyang tirahan na katulad ng kanyang bansa, ay hindi nagsasara ng mga pinto. Maliban na lamang kung ang iimbitahan ay may kinalaman sa pakikipagkalakalan at anumang ideya na makabago at may kapangahasan. Ang balita ay kaagad na kumalat na parang kuryente elektrika sa bahay-bahay ng mga linta, peste at mapagsamantala na nag-aabang sa malalaking okasyong katulad nito para busugin ang kanilang tiyan. Bibig, tenga at mata. Sila na nilikha rin ng mapagpalang bathala, ay tila yata dumarami na sa Maynila. Maraming nagsipaghanap ng bitin para sa kanilang mga sapatos. Ang ilan ay naghanap naman ng mga butones at kurbata. Lahat ay may problema kung paano nila babatiin ang nagsipaghanda. Kung paano nila pagbabalikan ang matagal ng pakikipagkaibigan sa pamilya o kung paano sila hihingi ng paumanhin sa hindi pagdating ng maaga sa nasabing handaan. Ang pagtitipon na gaganapin sa gabing iyon ay raw sa Calle Anlo Age na ang bilang ay hindi na namin matandaan. Ang bahay na ito ni Kapitan Tiago ay totoong malaki at ka-estilo ng maraming bahay na makikita mo sa buong Kapuluan. Nakatayo ito sa harap ng isa sa mga sanga ng Pasig na tinatawag ng marami bilang Ilog ng Binondo, na katulad ng maraming ilog sa Maynila ay nagsisilbi bilang paliguan, labahan, palaisdaan, pahatiran ng transportasyon at komunikasyon at kuhanan din ng inumin ng mga tagasalok na inchik para sa madali ang paglalako ng tubig. Ang bahay na tinutukoy namin ay may kababaan at hindi gaanong angkop ang arkitektura. Maaaring hindi gaanong nasaipat ng gumawa ang kabuoang anyo ng bahay. Maaari rin namang ang kaunting pagkahilig ng bahay ay bunga ng bagyo at lindol. Kung ano ang talagang kadahilanan ay walang sino mang makapagpatunay. Pagpasok mo pa lamang sa kabahayan ay bubulagain ka ng maluwang na hagdanang nababalutan ng karpeta. Sa ikalawang palapag ay makikita mo ang maririkit na porselanang inchik na may iba't ibang kulay at disenyo na lalong nakatatawag pansin sa mga panauhin. Nakadekorasyon sa nasabing mga porselana ang mga sariwang bulaklak na nasisinagan ng maliliwanag na ilaw. Habang naghuhugusan ang mga panauhin sa bulwagan, mapapakinggan ang magagandang tugtugin ng orkestra at ang kalansing ng mga kubyertos at pinggan. Ang mahabang mesang kainan na nasa sentro ng bulwagan ay kapansin-pansin sa dami ng adornong para bang kamakaway sa mga hindi imbitadong panauhin na nag-aanyaya ng matatamis na pangako subalit nagbibigay naman ng alalahanin at pangamba sa mga mahiyaing dalaga na matagal-tagal ding makikihalubilo sa mga panauhing banyaga na parang noon lamang nila nakita. Sa mga dingding ng maluwang na bulwagan ay pinagmamasdan ng ilang panauhin ang mga relihiyosong likhang sining na pinamagatang purgatorio, impyerno, huling paghuhukom, ang kamatayan ng makatarungan at kamatayan ng makasalanan. Namumukod tangi rin sa mga kwadro ang dalawang matandang babae na pinamagatang Nuestra Senador Ora de la Paz y Buwan Viaje na patron sa Antipolo, na nag-anyong isang pulubi at dumalaw sa banal at kilalang Kapitan na Ines.
Mapapansing ang nasabing kwadro ay eksaherado sa pagiging realistiko. Ang babaeng pasyenteng inilalarawan ay para bang isang tunay na bangkay sa mahabang pagkakaramdam. Kung susuriing mabuti, ang kwadro ay masasabi ng sinumang mapag-analisang panauhin na tama ngang ilagay sa dingding na malapit sa mesang kainan, lalo pa nga at iisipin kailangang alam ng naghahanda ang hugis ng katawan ng maraming panauhing nagpipilit na pumasok sa nasabing pagtitipon kahit na nga hindi sila kilala ng mga may-ari ng bahay. Ang sala ng kabahayan ay puno ng tao. Hiwalay ang mga lalaki sa mga babae, para bang nasa simbahan ka. Ang mga babae ay binubuo ng mga Pilipina at Espanyola. Dali-dali nilang itinatakip ang mga pamaypay sa mga bibig sa tuwing hihikab sila. Isang may edad na ale ang tanging tagatanggap sa mga panauhing Pilipina at Espanyola. Baluktot kung siya ay Mangastila. Pinsan siya ni Kapitan Tiago. Ibinibigay niya sa mga Espanyola ang sigarilyo at buyo, sa mga Pilipina, ang kanyang kamay para halikan. Katulad ng ginagawa ng mga Prail. Nabagot siya sa kabat ng buyo at kamay. Nang marinig ang pagkabasag ng plato sa kusina, nagkaroon siya ng pagkakataong umalis. Madre mia, makikita ninyo. Mga walang ingat. Ang mga kalalakihan sa pagtitipon ay may ingay. Sa isang sulok, ilang kadete ang bigay na bigay sa kanilang pagkwekwentuhan habang panay ang galaw ng kanilang katawan. Sa mababang tinig, patano-tanaw sila sa paligid at nagtuturo sa iba't ibang panauhin. Paminsan-minsan ay bumubunghalit sila ng pigil at mahiyaing tawa sa kani-kanilang sarili. Kabaliktaran ng katuwaan nila, may dalawang banyagang kapwa nakaabito ng puti ang palakad-lakad sa sala na parang mga naiinip na pasahero sa kubyerta ng isang bapor. Sentro ng kasiglahan sa gabing iyon ang isang grupo ng panauhin na binubuo ng dalawang Prail. Dalawang paisano at isang militar na pawang nakapaligid sa isang mesita na kinapapatungan ng mga bote ng alak at mga biskwit na galing pa sa Inglaterra. Tinyente ng Guardia Civil ang matandang militar. Matangkad siya, hindi madaldal subalit may paninindigan kapag nagsalita. Nakakahawig siya ng isang duke na laging nasa likuran ng kanyang mga sundalo. Isa sa mga Prail ay Dominico. Guwapo. Ito malinis magdamit, arte pero seryoso. Siya ang kura ng Binondo at dating propesor sa San Juan de Letran. Balita siyang mahusay sa matalinong pakikipagtalo at hinding-hindi mo mahuhulihang magkamali sa kanyang argumentasyon. Lahat ng makausap niya ay parang nanghuhuli ng madulas na igat sa pamamagitan ng isang tale. Bagamat di gaanong nagsasalita, tinitimbang niya at pinag-iisipan ang bawat pahayag na nagmumula sa kanya. Sa kabilang dako, ang ikalawang Prail na isang Franciscano ay isang masayahing tao. Marami siyang salita at higit na maraming kumpas. Bagamat abuhin na ang buhok, kahanga-hanga pa rin ang kanyang kalusugan. Malalapad ang kanyang mga balikat at ang bawat salitang bigkasin niya ay parang nanggagaling sa isang nakatataas, parang isang batas na hindi masusuri. Parang isang utos na hindi mababali, kung malakas man ang tono ng boses niya. Higit namang malakas kung humalakhak siya. Isang bagay itong naglalarawang masayahin din ang higanteng paring ito na may matatalim na titig. Si Ginoong Laruhan na isa sa mga paisano ay isang maliit na mama na may maitim na balbas. Kakaiba ang korte ng kanyang ilong na sa laki ay parang hiniram niya sa ibang tao. Ang isa naman na mestisuhing may mamula-mulang buhok na parang bagong dating sa bansa ay masayang nakikipag-usap sa Franciscano. Makikita mo, pagtutuwid ng Prail. Sa pamamalagi mo rito ng ilang buwan.
Sesang-ayon ka sa sinasabi ko na totoong kakaibang mamuno sa Madrid kung ikukumpara sa Pilipinas. Pero, katulad ko halimbawa, patuloy ni Padre Damaso na itinaas ang boses para walang ibang makapagsalita. Ako na nakipamuhay na rito sa loob ng 23 taon. Na kumakain din ng saging at kanin at nakatitiyak na may awtoridad na sa maraming bagay-bagay. Walang sino mang makapagsasabing higit siyang matalino sa akin kung ang pag-uusapan ay ang Indio. Nang una akong dumating sa bansang ito ay ipinadala ako sa isang bayang maliit ngang masasabi subalit sanay naman ang mga tao sa pagbubungkal ng lupa. Hindi pa ako gaanong marunong managalog noon pero marami na ring mga babae ang nangungumpisal sa akin. Nagkakaintindihan kami. Nagustuhan nila akong magsalita kaya nga nang ilipat ako sa isang malaking bayan na naiwang bakante ng isang paring Pilipino ay nag-iyakan sila, binaha ako ng mga regalo. Sa pag-alis ko ay naghatid silang lahat. Matutuwa ka sapagkat demusiko pa ang pag-alis ko sa komunidad. Hindi po kaya, teka muna. Maikling panahon lang ang inilagi ng paring humalili sa akin doon. Pero sa pag-alis din niya, higit na marami ang nag-iyakan at higit ang lakas ng musiko kahit na nga mas malakas siyang mamalo at doble ang buto niya sa mga tao. Maaari po kayang, sandali lamang. Alam mo bang ang San Diego na pinaglipatan sa akin ay tinirhan ko sa loob ng 20 taong singkad? Sapat na ang 20 taon para makilala ng lubusan ang isang bayan. 6,000 ang naninirahan sa San Diego. Kilala kong lahat bawat mamamayan doon bilang ama at tagapag-alaga. Alam ko kung sino ang iika-ika, kung aling sapatos ang nakasasakit sa paa ng may suot. Kung sino ang nanliligaw sa dalagang iyan, kung umibig na ang dalaginding na iyan at kung kanino. Kung sino ang tunay na ama ng batang lalaking iyan na batay lahat sa mga kumpisal sa akin ng mga tao. Itanong mo, sige, itanong mo kay Santiago na naghanda sa hapunang ito kung nagsisinungaling ako. May lugar siya sa San Diego. Doon kami nagkakilala at naging magkaibigan. At alam mo ba? Ang Indio ay talagang Indio. Nang umalis ako sa San Diego, may ilan ngang naghatid sa akin. Sila yung mga matatandang haklubang uugod-ugod na at ilang tercero hermano. Biro mo 20 anyos ako sa San Diego. Alam mo ba kung gaano katagal ang 20 anyos na mamalagi ka sa isang lugar? Pero hindi ko po makita ang kinalaman niyan sa pag-aalis ng monopolyo ng tabako, sa bud ng binatang may mamula-mulang. Buhok nang huminto ang Franciscano para tanggain ang kanyang kopeta ng alak. Muntik nang mabatiwan ni Padre Damaso ang kopeta. Sa komentaryo ng binata ay nagulat ang Franciscano. Tinitigin niya ang kaharap. Ano? Posible bang hindi mo makita ang malinaw pa sa katotohanan na ang reformang gustong ipatupad ng Madrid ay isang kabaliwan? Mukhang nalito ang binata. Napakunot noo ang katabi niyang si Teniente Guevara, hindi malaman ng binata kung tatango o iiling. Si Padre Cibola ay lumayo sa nag-uusap. Naniniwala kayong, nakangunot noong tanong ni Laruja. Katulad ng paniniwala ko sa Espiritu Santo. Talagang tamad ang Indio. Hintay muna kayo. Ang sabat ng bagong dating habang inilalapit niya ang silya kay Padre Damaso. Interesado ako sa sinabi ninyo. Totoo bang ipinanganak ng tamad ang mga katutubo? Baka naman tama ang sinabi ng isang manlalakbay na tayong mga Kastila na nagbibintang sa katamaran ng iba ay siyang dapat pagsabihang mga tamad na maaaring siyang dahilan kung bakit hindi. Umunlad-unlad ang kolonyang nasasakupan ng Espanya. Maaaring ang tinutukoy ng manlalakbay ay ibang kolonya ng Espanya,
subalit ang mga tao roon ay kabilang sa lipi ng mga tao rito. Mga inggit, ipagtanong ninyo kay Ginoong Laruha. Alam din niya ang paikot-sikot ng Pilipinas. Usisain ninyo kung may hihigit pa sa katangahan at katamaran ng mga Indyo. Sa katotohanan, sagot ng itinurong maliit na lalaki. Wala kayong makikitang hihigit sa katamaran ng mga Indyo kung kayo ay iikot sa buong daigdig. Bukod sa puno ng bisyo ay wala silang utang na loob. At sapagkat walang pinag-aralan ay magaslaw ang kilos. Parang hindi mapakilang nagmasid-masid sa paligid ang lalaking may mapulang buhok. Mga Ginoo, ang malinaw niyang pagpapahayag, naniniwala akong tayo ay nasa tahanan ng isang Indyo. Kalokohan. Wala kang dapat na ay panggamba. Hindi itinuturing ni Santiago ang isa siyang katutubo. Kung naririto man siya o wala sa paligid natin, ano ngayon? Ang mga bagong dating lamang ang may sira ng isip. Kung magtatagal ka sa bansang ito kailangang magdadalo ka sa mga pagtitipon nila at inggasayawan. Kailangang matulog ka rin sa kanilang mga papag, kailangang kumain ka rin ng kanilang tinola. Makalipas lamang ang ilang buwan mong pamamalagi rito, lubos mo silang makikilala at tiyak na mag-iiba ang pagtingin mo sa kanila. Ang tinulang binanggit ninyo ay isang klase ba ng prutas? Katulad ng lotes na maaaring makapagpalimot sa tao. Lotes, balotes. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Ginisang manok lamang na sinahugan ng upo ang sinasabi kong tinola. Teka nga. Gaano ka ba katagal naninirahan sa Pilipinas? 4 na araw, sagot ng batang Espanyol. Nagpunta ka ba rito para magtrabaho? Hindi po. Nagpunta ako rito para makilala ang Pilipinas. Kakaiba kayo, Ginoo, bulalas ni Padre Damaso. Para lamang makilala ang Pilipinas ay pinagsadya ninyo ito at pinagkagastahan. Isang katangahan ang ginawa ninyo. Maraming libro ang maaari ninyong basahin tungkol sa lugar na ito, mga aklat na isinulat ng mga may makikitid na isip. Sa puntong ito sumabat si Padre Cibola. Sinabi ninyo, Padre Damaso, na nagsilbi kayo sa San Diego ng 20 taon at inilipat kayo sa ibang lugar. Hindi ba kayo masaya doon? Bagamat mula sa isang kalmadong tinig ang pagtatanong. Napahinto sa pagtawa si Padre Damaso. Napatingin siya kay Padre Cibola at napalunok. Hindi. Malungkot na iniwan ninyo ang isang lugar na pinagsilbihan ng 20 taon, pagpapatuloy ni Padre Cibola, nakakahinayang naiisip kilalang-kilala na ninyo ang mga taong naroroon. Ilang buwan lang akong nagsilbi sa Kamiling, subalit ang pagkakalipat ko ay para sa lalong ikabubuti ng aming komunidad at ng akin na ring sarili. Napasuntok si Padre Damaso sa hawakan ng kanyang upuan. Maaaring may kalayaan o walang kalayaan ang mga kura sa bawat lugar na pinaglalagyan sa kanila. Napapasa demonyo na ang bansang ito. Sa katotohanan malala na ang kasamaan ng mga tao rito. At pamuling isinuntok ni Padre Damaso ang kamao sa hawakan ng silya na sa lakas ay ikinajitla ng maraming panauhing nasa bulwagan. Napatingin ang lahat sa kinaroroonan ng grupo. Tinaas ng Dominico ang kanyang ulo at sinipat ang Franciscano mula sa makapal na salamin niya. Bamulong si Ginoong Laruha sa mamang may mapulang buhok. Ginalit mo si Padre Damaso. Kailangang tinawag mo siyang Rebrendo. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ng tinyente. Ano ang ibig kong sabihin? Kung ano ang dapat na sabihin. Nangangahulugan ito na kung ay patanggal ng isang pare ang isang bangkay sa sementeryo Katoliko ay walang karapatan ang sinuman, inuulit ko, ang sinuman. Kahit na ang hari mismo. Na makialam at magparusa.
Walang general-general o Pancho Pilato ang Padre Damaso, ang kanyang kamahalan. Ang Kapitan General ang siyang Vice-Regal Patrono ng simbahan. Kamahalan, kamahalan. Vice-Regal, Patrono, sabad ni Padre Cibola. May panahong muntik-muntikan ang kaladkarin sa hagdanan ng palasyo si Gobernador Bustamante. Malakas na malakas ang korporasyon lalo na noong panahong ang pananampalataya ay totoong ubod ng lakas. Ang kanyang kamahalan ay tumatayo sa ngalan ni Haring Alfonso. Hindi ko mapapayagang dustin ninyo ang kanyang kamahalan. Ano bang hari-hari? Walang tunay na hari kundi iisa lamang. Huminto kayo. Sigaw ng tinyente na parang nananakot at parang nag-uutos sa kanyang mga kawal. Bawiin ninyo ang lahat ng paninirang sinabi ninyo kung hindi ay makararating ito sa kanyang kamahalan bukas na. Bukas din. Sige. Magsumbong ka. Sigaw ni Padre Damaso na galit, naririyan ang karwahe ko at maaaring gamitin mo. Ngayon din. Nagiging kakatwa ang pagkakagalit ng dalawa kaya pumasok si Padre Cibola. Mga Ginoo, sabi niya sa isang tonong may awtoridad. Huwag sana ninyong pagkagalitan ang mga bagay-bagay na hindi naman talaga nangangailangan ng pagtatalo. Kailangang makita natin ang pagkakaiba ng pahayag ni Padre Damaso bilang isang tao at bilang isang pare. Ang kanyang pahayag bilang isang pare ay di dapat makasakit sapagkat base ito sa katotohanan. Sa kanyang pahayag bilang tao kailangang mapag-iba natin ang pahayag na bunga ng galit, ang pahayag na galing sa bibig at hindi sa puso, at ang pahayag naman na tuwirang nanggagaling sa puso. Ang pahayag na tuwirang nanggagaling sa puso ang siya lamang dapat nasisihin, subalit dapat pa rin namang pag-aralan kung ito ay napag-isipang mabuti o hindi o baka ito ay aksidente lamang. O walang kadahi-dahilan at bunga lamang ng isang main-itang pagbabalitaktakan. Aksidente man o hindi, alam ko ang pinupuntirya ni Padre Damaso. Padre Cibola, malakas ang gumagaralgal na tinig ng tinyente na nag-iisip na baka siya pa ang mali sa huli. Matapos maghokus-pokus ng loikong pananalita ang Dominico. Matagal-tagal na rin naman ng payagan ng katulong na pari sa San Diego na malibing ang bangkay ng isang marangal na Katoliko. Marangal sapagkat lubos ang pagkakakilala ko sa namatay sapagkat lagi niya akong nagiging panauhin sa tuwing may pagtitipon sa kanilang tahanan. E ano po kung hindi siya nakapangungumpisal? Ganoon din po ako. Ang pagbintangan siyang nagpakamatay ay isang kasinungalingan. Ang isang amang katulad niya na may isang anak na pinakamamahal at pinapangarap na magtagumpay, isang amang matapat, makatarungan, mapagmahal sa kapwa at lipunan ay hinding-hindi maaaring magpakamatay. Ito lang ang masasabi ko, tatahimik po ako kahit marami pang bagay na nagbabalik sa aking isipan. Sa palagay ko ay dapat ninyo akong pasalamatan, Reverendo. At sa pagtalikod niya kay Padre Damaso ay nagpatuloy siya sa pagsasalaysay, sa pagbabalik ng kuraang namumuno sa San Diego. Pinahirapan niya ang kahabag-habag na katulong na kura. Ipinahukay ng walang puso ang bangkay ng marangal na ama sa sementeryo Katoliko at iniutos na ilipat sa ibang libingan. Ayaw magprotesta ng San Diego bagamat may manggilan-ngilang nakakaalam sa insidente ay walang sino mang maglakas ng loob. Walang kamag-anak ang marangal na ama. Ang pinakamamahal at tanging anak ay nasa Europa noon. Sapagkat may mabuting puso ang kanyang kamahalan. Nang malaman niya ang malagim na pangyayari ay ipinalipat niya si Padre Damaso sa isang malayong lugar. Nasabi ko na ang lahat. Kayo ngayon ang baalang humusga. Matapos magsalita, umalis kaagad ang tinyente. Ikinalulungkot ko,
Pagpapaumanhin ni Padre Cibola kay Padre Damaso, may mga bagay na hindi na dapat pang mapag-usapan. Subalit masasabing maganda rin naman ang ibinangga ng inyong paglipat. Ano ang magandang ibinangga noon? Galit na sabi ni Padre Damaso. At paano na ang mga papeles at ang marami pang bagay na nanggawala bunga ng paglilipat sa akin? Unti-unting natahimik na muli ang grupo. Marami pang bisita ang nagdatingan. Kabilang dito ang isang may katandaan ng Kastila na bagamat iika-ika sapagkat pilay ay may maamo namang mukha. Nakakapit ito sa isa rin namang may katandaan ng Pilipina na sa Colorete. Kulot at kasuotan ay nagpipilit na maging Europea. Buong puso ang pagbaitang ibinigay sa kanila ng mga naroroon. Tinawag silang Dr. de Especially Adana at Doña Victorina. Kinikilig ang Doña lalo na kung tinatawag din siyang doktora ng ilang panauhin. Nakiumpok sila sa mga naroroon ding bisita. Kabilang sa mga dumalo ay mga mamamahayag at mga mangangalakal na matapos magpalitan ng kuro-kuro ay makikita mong paikot-ikot sa kabahayan na hindi mo malaman kung ano ang gagawin. Ano ang masasabi mo, Ginoong Laruja, sa may handa? Hindi ko pa siya nakikita o nakakasalamuha. Wala pa ring nagpapakilala sa akin. Sabi ng Kastilang may mamula-mulang buhok. Lumabas daw siya, sabi ng ilang bisita. Hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi na kailangan ang pagpapakilala dito, sabat ni Padre Damaso. Mabuting tao si Santiago. Isang taong hindi umimbento ng pulbura, dagdag ni Laruja. Paano nga niya maiimbento ang pulbura? Batikos ni Doña Victorina sa baluktot na Kastila. Sa pagkakaalam ko ay naimbento ito ng mga Inchik, may ilang siglo na ang nakararaan. Ng mga Inchik. Naloloka na ba kayo? Ginang, dik-dik ni Padre Damaso. Ang totoo niyan, isang Pransiskanong katulad ko ang nakaimbento ng pulbura noong ika-7 siglo. Kabanata 2, Crisostomo Ibarra. Nagulat si Padre Cibola hindi sapagkat naggagandahang dilag ang bumulaga sa bulwagan. Nagulat din si Padre Damaso hindi sapagkat dumating ang kanyang kamahalan ang Kapitan General na maaaring makapagpaangat sa kanyang kinauupuan. Napamulagat sila kapwa katulad ng pagkagulat ng mga panauhin sapagkat kasama ni Kapitan Tiago ang isang binatang nakaluksa. Magandang gabi, mga Ginoo. Magandang gabi. Unang binati ni Kapitan Tiago ang kanyang mga panauhin. Humalik siya sa mga kamay ng dalawang pare na sa pagkagulat ay hindi na nakuhang bendisyonan ang nagbigay respeto. Ipinakilala niyang ang kasama ay walang iba kundi si Don Crisostomo Ibarra, nag-iisang anak ng kanyang yumaong kaibigan na kada rating lamang mula sa pag-aaral sa Europa. Nakatawag ng pansin ng lahat ang kababanggit na pangalan. Itinaas ni Padre Cibola ang salamin para tingnang mabuti ang bagong dating. Si Padre Damaso naman na nakatitig sa ipinapakilala ay namutla. Nakalimutan ng magbigay respeto sa may handa ang tinyente na pinag-aaralan ang bawat galaw ng binata. Ang huli naman ay maglang na nakipagpalagayang loob sa iba pang mga panauhin. Parang walang gaanong kapuna-puna sa binata kundi ang luksang kasuotan nito. Mapapansing ang kanyang galaw at ang kanyang anyo ay nagpapakilalang malusog siya sa isipan at sa pangangatawan. Bagamat hindi gaanong kataasan. Lahat ay makapagsasabing may kaunting dugong banyaga ang binata na masasalamin sa mamula-mulang pisngi nito na maaari rin namang bunga ng matagal din namang panahon ng paninirahan sa ibang lupain. Sa pakikihalubilo ng binata ay napansin nito si Padre Damaso at nilapitan. Padre Damaso. Ang kura paroko ng aming bayan at matalik na kaibigan ng aking ama, anyong makikipagkamay ang binata subalit hindi man lamang siya pinansin ng pareng Pransiskano.
Sa pagkapahiya ng binata ay iniurong niya ang iniaabot na kamay. Mukhang nagkamali po yata ako. Ipagpaumanhin po ninyo, bulong ng binata. Hindi ka nagkamali, ako nga si Padre Damaso. Subalit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang ama mo. Nagulat at napahiya ang binata. Sa kanyang pagtalikod ay sinundan siya ng tingin ng tinyente. Nilapitan nito ang binata. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Yumukod ang binatang nakaluksa. Hindi napalagay sa pagkakaupo si Padre Damaso. Mapanuri nitong tinitigan ang tinyente. Binabati kita sa pagbabalik mo sa bansang ito. Sana'y lumigaya at di matulad sa iyong ama. Nakapalagayang loob ko siya kaya't alam kong isa siyang marangal at matapat na lalaking dapat igalang. Ginoo. Ang parangal na ipinatutungkol ninyo sa ama ko ay nakapagpapalubag sa kalooban ko at nakababawas sa pag-aalinlangan ko sa tunay na kinahinatnan niya. Hanggang ngayon, ako na kanyang anak ay walang nalalaman sa pagkamatay niya. Nangilid ang luha sa mata ng tinyente. Nilisan niya ang bulwagan at naiwan si Ibarra na nag-iisa sa gitna ng sala. Wala sa paligid si Kapitan Tiago. Walang sino mang nagpakilala sa kanya sa mga dalagang naroroon na pawang nakatingin at humahanga sa kanyang kakisigan. Nilapitan niya ang naggagandahang dilag. Ipagpaumanhin ninyong sirain ko ang kagandahang asal ng ating mga kalahi na magpakilala ng sarili sa pagtitipong tulad nito. 7 taon akong nawala sa ating bayan at sa aking pagbalik ay hindi ko mapigil ang aking sarili na hindi batiin ang pinakamahal na hiyas ng ating bansa. Ang mga kababaihan. Sapagkat walang sino mang nagsalita sa kadalagahan, napilitan niyang puntahan ang isang grupo ng kabinataan na pawang natuwa sa kanyang paglapit. Mga Ginoo. Isang pag-uugali sa Alemanya na kapag nag-iisa kang dumalo sa pagtitipon at wala kang makausap, marapat na ipakilala mo ang sarili mo sa isang grupo ng mga panauhin. Ipagpaumanhin ninyong gawin ko ang nasabing kaugaliang natutuhan ko hindi para ipakilala na galing ako sa ibang bansa kundi sapagkat kailangan ko itong gawin sa ganitong pagkakataon. Nabati ko na ang mayuyuming kadalagahan, ibig ko namang makadaupang palad kayo. Ako si Crisostomo Ibarra I Magsalin. Ibinigay din ng bawat isa ang kanyang pangalan. Sa grupo ng kabinataan. Isa lamang ang namukan niya. Nakilala niya ang Makata. Isang karangalang makadaupang palad ko ang isang kilalang Makata subalit tila nakarating sa akin hindi ka na raw yata sumusulat ng mga tula. Bakit? Sapagkat hindi ako sumusulat ng tula upang pumuri o magsinungaling. Nangyari ito sa isang Makata nang sabihing ang anak ng leon ay leon din ay muntik ng makulong. Oo, nakulong sa pagsasabi ng katotohanan. Biglang umalis ang nasabing Makata sa pakikihalubilo. Samantala, isang ginoong kababakasan mo ng kasiyahan ang biglang lumapit kay Ibarra. Maganda ang kanyang kasuutan, katulad ng mga lumapit kay Ibarra. Ang maganda niyang kasuutan na katulad ng suot ng iba pang mga kababayan ay kakikitaan mo ng makikinang na diamanteng butones. Kinamayan niya ang napamanghang binata. Senor Ibarra, matagal ko na kayong ibig makilala. Kaibigang matalik ko si Kapitan Tiago. Kilalang kilala ko ang kapita-pitagang ama ninyo. Ako si Kapitan Tinong. Sa Tondo ako nakatira. Umaasa akong magpapaunlak kayong bumisita sa amin. Inaanyayahan ko kayong sa bahay na maghapunan bukas. Nalugod si Ibarra sa taos-pusong imbitasyon. Maraming salamat sa inyong pag-iimbita subalit ikinalulungkot ko pong bukas na bukas din ay pupunta ako sa San Diego. Nakakalungkot po pero inaasahan kong makapagpapaunlak kayo sa susunod na pagkakataon.
Nakahanda na ang hapunan, ang magalang na imbitasyon ng isang utusan ng La Campana Cafe. Kabanata 3, ang hapunan. Masaya si Padre Cibola habang lumalapit sa hapagkainan. Kausap niya ang pilay na si Dr. De Especially Adana na pautal yutal kung sumagot. Si Padre Damaso ay larawan pa rin ng galit. Sinipa niya ang mga silyang nadaanan at siniko ang isang kadete. Habang ang marami sa mga panauhin ay hangang-hanga sa dekorasyon ng mesang kainan, masasalamin mo ang pagiging seryoso ng tinyente. Sa pagigit-gitan, nanlaki ang butas ng ilong ni Donna Victorina nang matapakan ng tinyente ang laylayan ng kanyang bestido. Parang manunuklaw na ahas ang Donna sa galit. Wala ba kayong mata? Nagngangalit ang mga ngiping tanong nito. Malinaw na malinaw po Donna Victorina at higit na malinaw kaysa mga mata ninyo. Pero sa titingin ko sa kulot na buhok ninyo, biglang tumalikod ang tinyente nangingisi-ngisi. Samantala, magkasabay na tinungo nina Padre Damaso at Padre Cibola ang sentrong upuan sa hapagkainan na para bang magkaribal sa pagkuha ng karapatang magsalita sa isang kolehiyong pinagtuturuan. Kayo ang may karapatang maupo rito, Padre Damaso. Hindi. Kayo ang higit na may karapatan. Kayo ang matagal ng kaibigan ni Kapitan Tiago, kumpesor ng kanyang may bahay. Higit na nakaaangat kayo sa akin kung pag-uusapan ang edad, ranggo at pamamahala. Huwag na ninyong isama ang gulang, hindi pa naman ako katandaan. Pero kung tutuusin, kayo ang kura paroko ng distritong ito at marapat lamang na maupo rito. Pagtutuwid ni Padre Damaso na maasim ang mukha habang mahigpit ang kapit sa sandalan ng sentrong upuan. Kung iyan ang pag-uutos ninyo ay wala akong magagawa kundi sumunod, ang nakangising sagot ni Padre Cibola na handa na sanang maupo. Hindi ko ipinag-uutos ang pag-upo ninyo, giit ni Padre Damaso. Hindi sana papansinin ni Padre Cibola ang pailalim na protesta ni Padre Damaso nang mapatingin siya kay Teniente Guevara. Sa ngayon, ang pinakamataas na opisyal militar sa Pilipinas sa paniniwala ng mga pare ay higit na mababa pa kaysa isang kusinero. Kailangang sumaludo ang espada sa toga ayon kay Cicero sa pakikipag-usap niya sa Senado ng Roma. Ang mga pare sa Pilipinas ay naniniwalang ang abito ay katulad na rin ng isang toga. Subalit magalang si Padre Cibola kung kaya nginitian niya si Teniente Guevara at nagwikang, "Rito. Ginoo, nasa daigdig tayo ng tao, hindi daigdig ng espiritu. Kayo ang marapat na maupo." Hindi tinanggap ng Teniente ang alok ni Padre Cibola. Una, sapagkat nasa himig ng boses nito ang pagmamayari sa sentrong upo ang kunwaring inaalok. At ikalawa, ayaw niyang mapagitna sa pareng Dominico at pareng Franciscano. Sa naglalaban sa sentrong upuan, wala isa man sa kanila ang nakaalala man lamang sa may paanda. Hindi po ba kayo sasalo sa amin, Don Santiago, pag-iimbita ni Ibarra? Subalit ang lahat ng silya ay nauupuan na, si Luculo ay kumakain sa bahay ni Luculo. Titindig sana si Ibarra sa pagkakaupo nang lumapit si Kapitan Tiago sa binata. Huwag. Huwag ka nang tumindig, hawak nito sa balikat ang binata. Ang pagtitipong ito ay sadyang idinaos sa maluwalhati mong pagdating. Teka muna, yung tinola. Ihain na ninyo ang tinola. At idinugtong niya sa binata. Nagpahanda ako ng tinola para sa iyo. Alam kong matagal ka nang hindi nakakatikim nito. Matapos dasalin ni Padre Cibola ang Benedicite na hindi man lang sinagot ni Newman sapagkat wala namang nakakaalam. Sinimulan na nitong ipasa ang umuusok na super. Maaring bunga ng kamalasan, panay upo,
pakpak at leeg ng manok ang natira kay Padre Damaso. Pinagselo-seluhan naman ng iba pang panauhin ang matatabang hita at malinamnam na pitso. Maswerte rin si Ibarra sapagkat napunta sa kanya ang mga atay at balon-balunan. Nang masilip ito ni Padre Damaso, inis na kinuha ang natirang sabaw at nilapiro ang upo. Habang kumakain, abala si Padre Ciboles sa pakikipag-usap sa binatang may mamula-mulang buhok. Gaanong katagal kayong nawala sa Pilipinas? Tanong ni Laruja kay Ibarra. Mga 7 taon po. Maaaring nakalimutan na ninyo ang bansang ito. Ako po ang nag-aalalang baka ang Pilipinas ang nakalimot sa akin. Nagtataka po ako kung bakit sa tinagal-tagal ko sa ibang bansa. Noong 1 taon lang po ako nakatanggap ng balita. Parang isang estranghero po akong hindi man lamang nalaman kung kailan at paanong namatay ang aking ama. Napatingin kay Ibarra ang tinyente. Nasaan po kayo? Bakit hindi kayo telegrama? Usisa ni Donna Victorina. Nakarating po sa Pilipinas ang mensahe namin nang ikasal kami sa ibang bansa. Nasa Hilagang Europa po ako. Sa Alemanya at sa Polandia. Upang masabi namang nakasama sa usapan, sumabat si Dr. Especially Adana. Maria, may kakilala po ako sa Especially Anyang galing sa Warsaw, Polandia. Studnitsky po ang pangalan niya kung di ako nagkakamali. Nakita po kaya ninyo siya? Namumulang tanong ng iika-ikang dun. Posible po pero hindi ko maalala sa ngayon. Hindi po ninyo siya may pagkakamali sa iba. Patuloy ng doktor na mukhang nabuhayan ng loob. Mamula-mula po ang kanyang buhok at napakasamang manggastila. Malinaw ang paglalarawan ninyo sa kanya pero kung pangangastila po ang pag-uusapan. Hindi po ako nagsalita ng Kastila kan-inuman maliban sa pinuntahan kong 1 o 2 konsulado. Paano po kayo nakikipag-usap? Pahangang tanong ni Doña Victorina. Ginagamit ko po ang wikang sinasalita sa pinupuntahan kong bansa. Marunong ba kayong magsalita ng Ingles? Tanong ni Padre Cibola na natira sa Hong Kong at natutong maging kabisote sa Ingles. 1 taon po akong nanirahan sa Inglaterra. Aling bansa po sa Europa ang pinakapaborito ninyo? Usisa ng isang binatang nagmamasid-masid. Bukod po sa Espanya na itinuturing kong pangalawang bayan, gusto ko ang alinmang bansang malaya sa Europa. Kayo po na mukhang marami ng lugar na nalakbay. Ano po kaya ang pinakamahalagang bagay na inyong nakita? Tanong ni Laruja. Nag-isip si Ibarra, at patanong na nagwikang, pinakamahalaga po, sa anong paraan? Sa pamumuhay po ng tao. Ang kanila pong lipunan, politika, relihiyon at kabuoang pag-unlad. Natigilan si Ibarra bago nakasagot. Kung susuriin sa mga bansang nadalaw ko na. Napansin ko pong ang kaunlaran at karalitan ng mga mamamayan ay katimbang ng tinatanggap nilang kalayaan o kawalan nito. Wala na ba kayong nakitang iba pa bukod dyan? Patudyong sibad ni Padre Damaso na kanina pa pala nakikinig. Mukhang hindi sapat namang ibang bansa at gamasta ng malaking kayamanan kung katiting na katalinuhan lamang ang iyong makukuha. Aba, sino mang munting bata ay nakakaalam niyan. Napatitig ang binata sa nagsasalita. Hindi nito malaman ang gagawin. Nagulat ang lahat sa bilis ng mga pangyayari. Makikita sa mga mata ng lahat ang pangamba. Tapos na po ang hapunan at mukhang nabusog ang kanyang kamahalan. Ganito sana ang sasabihin ni Ibarra subalit nakapagpigil siya at nagpahayag. Mga kaibigan, huwag po kayong masorpresa kung bakit pamilyar na pamilyar ang pagtrato sa akin ng batihing kura. Ganyan po niya ako tratuhin noong bata pa ko.
Matagal na rin ang nakakaraan subalit masaya kong naaalala na maraming pagkakataong naging panauhin siya ng aking nasirang ama sa maraming hapunan sa aming tahanan. Napatingin si Padre Sibolek kay Padre Damaso na noon ay natigilan. Sa isang kisap mata ay tumindig si Ibarra. Bago bumaba ang binata ay binulungan siya ni Kapitan Tiago. Sinundo ng Tia Isabel mo si Maria. Tiyak na kasama niya ang bago ninyong kura na siguradong banal at kapita-pitagan. Hintayin mo na sila. Ipagpaumanhin ninyong maiwan ko kayong lahat. Kada rating ko lang kanina subalit may kailangang puntahan po ako bukas na bukas din. Hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Mga kasama. Para sa Espanya at para sa Pilipinas, uminom po tayong lahat. Tinungga ni Ibarra ang alak na laman ng itinaas na kopeta. Sumunod ang tinyente na ginaya naman ng nakararami. Magbabalik po ako bukas bago magtungo sa San Diego. Kailangang umalis ako ngayon din. Kayo na ang baalang magpaumanhin. Bumaba sa hagdanan si Crisostomo Ibarra. Bumaba rin ang tinyente. Nakita mo, pag-alit na bulalas ni Padre Damaso habang kaharap ang binatang may mamula-mulang buhok. Iyan ang tinatawag kong kapalaluan. Hindi niya natanggap na mapagsabihan ng isang pare. Akala mo kung sino nang mag-aasta gayong napunta lamang sa Europa. Kabanata 4, Erehe at Filibustero. Hindi alam ni Ibarra kung saan patutungo. Ang malamig na simoy ng hanging Maynila ay nakapagbigay ng kaunting ginhawa sa nag-iinit niyang dibdib. Tinanggal niya ang sombrero at huminga ng malalim. Nakasalubong niya ang mga nagyayaot na may sasakyan, mga kalesang paupahan at taga-ibang bansang naglalakad sa daan. Nagniningning ang mga matang pinagmasdan ng binata ang kapaligiran. Habang binabaybay niya ang daan patungong plaza ng Binondo, hinahanap-hanap niya kung ano-ano na ang mga nabago sa lugar. Napansin niyang ganoon pa rin ang paligid. Ganoon pa rin ang mga bahay na napipinturahan ng puti at asul. Ganoon pa rin ang lumang kampanaryo ng simbahan. Naroon pa rin ang mga tindahan ng inchik na nadedekorasyonan ng nanlalagkit na kurtina. Mapapansing naroon pa rin sa labas ng isang tindahan ang binaluktot na bakal na walang sino mang nagtuwid man lamang. Mabagal pa rin, naibulong ni Ibarra sa sarili. Kumanan siya sa Calle de la Sacrista. Natanawan niya ang mga sorbetero. Naroon pa rin sila sa patuloy na paglalako. At ang mga tindera ng prutas at gulay. Sila pa rin ang naiilawan ng lamparang de gas kung gabi. Teka, nag-isip-isip siya. Kilala ko ang inchik na nasa kanto. Siya rin ang inchik na nasa kanyang pwesto bago ko iwan ang lugar na ito. At ang matandang babaeng iyon. Siya rin ang matandang babaeng nagtitinda ng prutas at gulay na kilalang kilala ko. 7 taon akong namalagi sa Europa pero parang isang napakaikling gabi lamang ang pagkakalayo kong iyon. Sa aking paningin, mukhang walang gaanong pag-unlad ang isang syudad sa isang walang katiyakang bansa. Napakurap ang mga mata ng binata nang naramdaman niya ang isang marahang tapik sa kanyang balikat. Mabilis niya itong nilingon. Naroon si Tiniente Guevara. Alam po ba ninyo kung bakit nabilanggo ang ama ko? Nakapagtatakang hindi man lamang ninyo nalaman ang mga nangyari sa inyong mag-anak. Sa huling sulat niya sa akin noong 1 taon. Binigyang diin niyang huwag akong mag-alala kung wala siyang balitang maipadadala sapagkat magiging abala raw siya. Pinuri pa nga niya ako sa aking pag-aaral at inilakip sa sulat ang bendisayon niya. Maari pong sulat niya iyan bago mamatay. Mag-iisang taon na siyang naililibing sa inyong bayan. Subalit ano ang dahilan upang mabilanggo siya? Isang napakarangal na kadahilanan po.
Marami po ang naghihintay sa akin sa kwartel pero habang tayo'y naglalakad, isasalaysay ko sa inyo ang mga pangyayari. Alam po ninyo, pinakamayaman sa inyong lalawigan si Don Rafael. Bagamat marami ang gumagalang at nagmamahal sa kanya, may ilan din namang galit at naiinggit sa inyong ama. Dulot po ito ng maraming suliraning pangkapaligiran. Tulad ng patuloy na pagpapalit ng administrasyong pampamahalaan, at pagbaba ng moralidad sa iba't ibang lugar. Kung tutuusin, sapagkat masama ang paligid. Walang lugar ang isang mabuting taong tulad ng inyong ama na naging kaaway ng maraming tagaugit ng pamahalaan at mga pare ng Katolikong simbahan. Ilang buwan matapos kayong mang-ibang bansa. Naging mainit sa isa't isa si Padre Damaso at ang inyong ama. Inakusahan si Don Rafael na hindi nagkukumpisal. Maaring totoo nga ito subalit higit namang matapat at makatarungan ang ama ninyo kaysa sa marami riyang nagbabanal-banalan. Nang mga panahong iyon, may isang Kastilang artilyero na naglilibot sa inyong lalawigan. Wala siyang nalalaman kung kaya nasesanti. Sapagkat isang Kastila, kaiyahiya namang pagbungkalin siya ng lupa. Upang hindi naman lumitaw na kaawa-awa, ginawa siyang kolektor ng buwis. Napag-alaman ng mga katutubo na mangmang ang artilyero. Naging tampulan tuloy ito ng tukso. Bibigyan ito ng nakabaliktad na dyaryo. Magkukunwari itong nagbabasa. Tawanan tuloy ang lahat. Pati pagsulat ay hindi nito alam. Nagdudunong-dunungan ito kapag nangungulekta at kailangang pumirma. Isang araw, binigyan ng isang dokumento ang artilyero sa isang tindahan. Nagdunong-dunungan ito sa pagbasa na para bang iwinawasto pa ang papeles. Isang bata noon ang tuwang-tuwa palang nagmamasid sa inaarte ng artilyero. Tinawag nito ang mga kasamang bata. Nagtawanan sila sa kasiyahan sa panonood. Narinig pala sila nito. Sa galit ng kolektor. Rumaragasan nitong hinabol ang mga bata. Mabilis na kumari pa ng takbo ang mga pilyong paslit, habang tinutudyo ang artilyero sa pamamagitan ng pagsigaw ng babibibobo. Nagpantang ang tenga ng artilyero. Nang hindi niya mahuli ang mga nang-iinis na bata, binato niya ang mga ito ng baston. Tumama ang baston sa ulo ng isa sa mga bata na sa pagkatumba sa karsada ay nakuha pang pagsisipain ng artilyero. Walang sino mang tumulong. Nagkataong dumaraan noon ang ama ninyo na nabigla sa nakita niyang kawalang katarungan. Hinawakan niya kaagad ang artilyero sa bisig at inawat na papalayo. Umuungol sa galit ang artilyero na nagwala sa pagkakahawak ng ama ninyo. Sa matipunong pangangatawan ng inyong ama, may nagsabing nasaktan nito ang artilyero. May nagsasabi rin namang naitulak lamang ito. Sa pag-alma ng artilyero, umitya ito ilang talampakan mula sa kinatatayuan ng ama ninyo. Tumama ang ulo nito sa isang malaking tipak na bato. Kalmadong-kalmado ang ama ninyo habang binubuhat patungong bulwagang bayan ang kaawa-awang bata. Sa kabilang dako, samuka naman ng dugo ang artilyero na nawalan na ng ulirat at tuluyan nang namatay makalipas ang ilang sandali. Nag-imbestiga ang pulisya. Ikinulong si Don Rafael at naglabasan kung saan-saan ang mga lihim na kaaway ng ama ninyo. Sari-saring kasinungalingan ang narinig. Inakusahan si Don Rafael na erehe at filibuster. Hindi basta-basta paratang ang pagiging erehe. Tinalikuran ng lahat ang ama ninyo. Lahat ng mga papeles at mga aklat niya ay kinumpiska. Inakusahan siyang nagbabasa ng El Correo de Ultramar at ilang subversibong pahayagan mula sa Madrid. Pinaratangan din siyang ipinadala kayo sa isang protestanteng bahagi ng Switzerland.
Ipinagkalat pang may mga larawan at sulat daw na itinatago mula sa isang katutubong pareng Ginarote sa salang rebelyon. Sa dami po ay nakalimutan ko na ang iba pang paratang. Hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, binigyang diin ng ama ninyo ang pagtitiwala sa katarungan. Naniniwala siyang ang walang kasalanan ay walang kasalanan sa harap ng Diyos at ng lipunan. Ayaw niya ang anumang lakaran. Subalit kailangan itong isaalang-alang lalo na sa oras ng kagipitan. Sinikap ko ang lahat. Pinuntahan ko ang dating Kapitan General. Pinahalagahan ko ang kadakilaan ng inyong ama. Ang kanyang pagiging matulungin na nagpakain at nagpabahay sa marami-rami na ring naghihirap na Kastila. Binigyang pagpapahalaga ko rin ang dugong Kastilang nanalaitay sa ugat ng ama ninyo. Siya na isang kapanalig, na isang kababayan ay hinding-hindi maaaring paratangan ng subersyon. Sa katotohanan, nanumpa ako sa kinaukulan. Sa ngalan ng karalitaan at karangalang pangmilitar sa kawalan ng kasalanan ng inyong ama. Subalit nakalulungkot isipin na ipinagkibit lamang ng mga nasa katungkulan ang aking pagmamakaawa. Tinawag nila akong nasisiraan daw ng bait. Pinakiusapan ako ng ama ninyong siyang mamahala sa kanyang kaso. Isang sikat at batang-batang abogadong Pilipino ang nilapitan ko. Tinanggihan po ako at sinabing baka siya raw ay magkakaso rin. Ipinayo niya sa akin na isang abogadong Kastila ang kunin ko. Isang abogadong mahusay bumigkas ng talumpati at tinitingala ng lahat sa popularidad. Sinunod ko ang payo. Isang mahusay na abogadong Kastila ang nakipaglaban para magtanggol sa inyong ama. Mahusay ang nasabing abogado. Subalit totoong napakarami ang kalaban ng inyong ama. Ilan sa mga ito ay tago at di kilala. Napakaraming huwad na testigo ang nagsulputan. Totoong ang mga salaysay nila ay hindi nagkakaugnay-ugnay sa gulo at kawalan ng katotohanan. Lagi itong nabibigyang puna ng batang-batang manananggol ni Don Rafael. Subalit nagkapatong-patong ang napakarami pang nagkabuhol-buhol na sumbong. Inakusahan si Don Rafael na nag-aari ng napakalaking kayamanan. Gayon din naman ang pagkakaroon ng koneksyon sa mga bandidong nagbigay proteksyon sa kanyang hayupan at pataniman. Sa kabuuan, naging napakamasalimuot ang kaso. Matapos ang isang taon, walang sino man ang nakaalam kung ano ang simula at wakas nito. Umalis sa kanyang tungkulin ang Kapitan General. Ang humalili na kilala sa pagiging makatarungan ay nanungkulan at namalagi lamang ng ilang buwan. Ang pinakabagong Kapitan General ay mukhang walang kapana-panahon sa ganitong mga klase ng kaso. Wala itong inatupag kundi ang pakikipagkarera ng kabayo. Lubhang nalungkot ang ama ninyo sa takbo ng mga pangyayari. Sa dalamhati at hirap na dinanas niya sa likod ng mga rehas na bakal. Ginupo siya ng karamdaman. Namatay siya sa bilangguan na walang mahal sa buhay na nakiramay. Nakapanghihinayang na kung kailan siya malapit ng bawian ng hininga ay saka pa lamang ibibigay ang pagpapatunay na ang ama ninyo ay walang kasalanan. Tamang-tamang pagdating ko sa bilangguan. Noon nalagat ang hininga ng inyong ama. Gusto mang umimik ni Ibarra ay hindi na nito nakuhang magawa. Parang wala siyang lakas na bumulong man lamang. Ilan pang sandali ay narating na ng dalawa ang kwartel. Sapagkat hating gabi na ay hindi na nag-anyaya ang tinyente. Alam ko pong lubos na nagpalungkot sa inyo ang pagsasalaysay ko. Faye. Pero kung may gusto pa kayong malaman sa mga detalye, pwede po ninyong lapitan at tanungin si Kapitan Tiago. Magandang gabi po. Umaasa po akong nalinawan ninyo kahit pahaw ang mga pangyayari. Kabanata 5, Isang tala. Sa gabing madilim.
Dumating si Ibarra sa Fonda de Lala na kanyang tinutuluyan. Pumanhik ang binata sa kanyang silid na nakaharap sa ilog. Pasalampak itong naupo sa silya at namintana. Iginala nito ang paningin sa paligid. Nakatawag pansin sa binata ang bahay sa kabilang ibayo ng pampang. Nagliliwanag ito. Ang masasayang tugtuging nagmumula roon ay malinaw na nauulinagan ng namamag nitong binata. Kung hindi balisa ang kalooban. Kukunin sana nito ang larga vista upang makita ang masasayang galaw ng mga panauhin sa nasabing pagdiriwang. Sa kasiyahang nadarama, naging masining ang guni-guni ng binata. Nabuo sa kanyang isip ang isang makulay na panooring maaaring makita lamang sa nagliliwanag na mga tanghalan sa Europa. Isang magandang nimpa ang bumulaga sa kanyang guni-guni. Napakaganda nito na sinusundan-sundan ng mga alapaap na tinitingala ng mga dyablo, anghel at mga pastol. Larawan ng kawalang malay ang dilag na iyon na tuwing ngingiti ay kasisilayan mo ng mapuputing ngipin. Balingkinitan ang pangangatawan ng nimpa. Naglaro ang isip ng binata. Isang dalagang Pilipina na may mahabang buhok na nahihiyahasan ng mga perlas at diamante. Isang mestisahing Pilipina na kahawig mula ulo hanggang paa ng isang mayuming dalagang kilala ng marami sa pangalang Maria Clara. Sa pagsasalimbayan ng mga makikinang na liwanag at malamyos na musika mula sa ibayong pampang, ang maningning na mga mata ng binata ay naging malamlam. Isang kahambal-hambal na pangitain naman ang humalili sa kanyang pananaw. Isang maliit na silid-piitan ang kinalalagyan ng isang kaawa-awang matanda na may malubhang karamdaman. Kahit na nahihirapang huminga, nakatingin ito sa kanya at mukhang nagmamakaawa. Luhaan ang mga mata nito na mukhang tumatawag ng isang pangalan. Nag-iisa ang matanda, sa tuwi-tuwi na. Maririnig mo ang hinaing at tunog ng cade ng nakaposas dito bilang bilanggo. Sa di kalawang lugar naman ay makikita mo ang isang masayang pagtitipon, isang bangketeng punong-puno ng halakhakan. Makikita mong may isang binatang masayang-masaya at patuloy sa pagtungga sa kopeta ng tagumpay sa gitna ng palakpak at halakhakan. Ang matandang lalaki ay kahawig ng kanyang ama. Ang binata ay kamukha niya at ang pangalang tinatawag ng kahabag-habag na bilanggo ay walang iba kundi ang pangalan niya. Namatay na ang liwanag ng mga ilaw sa malaking bahay sa ibayo ng pampang. Nawala na ring parang bula ang tugtugan at ingay na kanina ay nauulinagan sa papawirin. Subalit parang naririnig pa rin ni Ibarra ang nakalulunos na daing ng kanyang ama hanggang sa kahuli-hulihang mga sandali. Unti-unting naging tahimik ang kamay nilaan. Madidinig mo ang ilang naghahalinhinang tilaok ng manok at ang pagdingdong ng malaking orasan sa kampanaryo ng simbahan. Isang bahagi ng buwan ang sumulpot sa kalawakan. Lahat sa paligid ay namamahinga at tila panatag. Pati na si Ibarra ay nahihimlay na, mukhang napagod sa isang napakalungkot na paglalakbay. Kabanata 6, si Kapitan Tiago. Habang ang mga tauhan natin ay nangahihimbing o nangagsisipag-almusal, pag-usapan natin si Kapitan Tiago. Maliit lamang ito at may kutis na kayumangging kaligatan. Bilugan ang katawan nito at ang pagiging mataba, batay sa mga tagahanga, ay biyaya pa raw sa langit. Iba naman ang pahayag ng mga kaaway ng matanda. Ang katabaan daw nito ay mula sa dugo ng mga maralita. Mukhang bata pa si Kapitan Tiago. Maaring mapagkamalang 35 anyos lamang ito. Mababanaagan mo sa mukha ni Kapitan Tiago ang kabanalan at pagiging masunurin. Nagtatagli ito ng napakaitim na buhok, singkit na mga mata, at matanggas-tanggos na ilong.
Kung hindi lamang nagsamobra sa paghitit ng tabako at pagnganga na laging nakapagpapatambok sa magkabilang pisngi ng kanyang mukha, masasabing gwapo at may bikes ito. Saludo ang lahat kay Kapitan Tiago na pinaniniwala ang isa sa pinakamayayamang mga ngalakal sa Binondo. Marami itong lupain ng tubo sa Pampanga at Laguna de Bay. Hindi rin matatawaran ang mga kayamanan niya na kitang-kita sa bayang pinagkakakilanlan sa kanya. Maraming lupain si Kapitan Tiago sa Santo Cristo, sa Anlo Edge at sa Calle Rosario. Malaki rin ang kinikita niya sa pakikipagkalakalan ng opyo sa isang inchik. Siya rin ang namamahala sa pagpapakain ng mga bilanggo sa bilibid at sa maraming manggagawang namamasukan sa malalaking establishmento. Malakas siya sa pamahalaan. Malakas siya sa simbahan. Malakas din siya at tinitingala ng maraming mamamayan. Sa paniniwala ni Kapitan Tiago, ang pagiging malapit niya sa Diyos at sa simbahan ay base sa magandang gawa. Kung tutuusin, hindi nagdarasal si Kapitan Tiago kahit na may napakalaking pangangailangan. Sapagkat napakayaman, pera ang kanyang pinagdarasal. Naniniwala siyang nilalang ng Diyos ang mga pare upang magmisa at maging tagapamagitan sa may kapangyarihan. Sa mga nobena at rosaryo naman na kinakailangan din ng ating kaluluwa. Naniniwala siyang pwede nang pagalawin ang salapi upang bayaran ang mga kapuspalad na handang ulit-ulitin ang rosaryo sa pamamagitan ng isang dakot na pipasuhin. Naniniwala rin siya na kung dadagdagan ang upa sa mga nasabing nakatungangang mandarazel, maaari nilang basahin hindi lamang ang mananipis na aklat dasalan para sa kaluluwa ng isang mahal sa buhay. Maaari na rin nilang basahin sa dagdag na kalansing pati na Biblia sa wikang Ebreo. Kung magkaminsan at talagang kailangan niya ang tulong mula sa kalangitan. Nagagawa rin niyang magkunwa-kunwarian sa pagtawag sa lahat ng santo at santa at kalimutan sandali ang mga upahang mandarazel. Upang masunod lamang ang mga espiritual na pangangailangan. Unang-una niyang tinatawagan ang Birhen ng Antipolo. Bakit ang maitim na birhen? Malaki pa rin ang paniniwala ni Kapitan Tiago na kahit na higit na makikinang ang damit ng ibang santo at santa. Nasa imahen pa rin ng Antipolo ang kapangyarihan upang dalhin sa Panginoong Diyos ang ating mga hinaing at mithiin sa buhay. Pero daw, naniniwala rin. Si Kapitan Tiago katulad ng paniniwala ng nakararami na maari rin namang magtampo o magalit ang imahen, kaya may pagkakataong lalong umiitim ang milagrosang birheng ito. Kung mapupunta tayo sa bahay ni Kapitan Tiago, makikita natin ang isang magandang kapilya na karaniwang kabahagi ng malalaking tahanan sa loob at labas ng Kamaynilaan. Nakatindig sa iba't ibang bahagi ng kapilya ang maraming santo at santa na para bang nagtititigan sa izetsa. Naroon ang imahen ng Sagrado Familia, ang nakatingalang si Santa Lucia. Ang maluhaluhang si San Antonio de Padua at ang may 7 pakpak na si San Francisco ng Assisi. Naroon din si San Pedro na pumutol sa tenga ng isang Moro. At naroon din at nakatindig sa katahimikan ang makisig na si San Miguel na para bang handang itarak ang nangingislap na cross sa sinumang makasalanan. Sa tuwing papasok si Kapitan Tiago sa kapilya, iniiwasan nitong mapatabi sa estatwa ng nasabing santo. Nangangamba siyang baka magkaroon ng isang milagro. Ngingiti-ngiti siya habang lingon. Marami ang nagsasabing hindi pa huhuli si Kapitan Tiago kung garbo at garbo din lamang ang pag-uusapan kapag nababanggit ang kanyang pagiging relihiyoso. Para bang nais niyang patunayan na huhusgahan tayo ng Diyos sa ating panlabas na pagsasakatuparan ng ating pagiging Kristiyano. Ang totoo niyan, hindi siya nagpapahuli kapag abuloy din lamang ang pag-uusapan.
Sa mga pamisa para sa imahe ng Antipolo taon-taon, karaniwan ng ang bayad sa misa ay nagmumula sa kanyang bulsa. Hindi rin siya nagpapahuli kung abuloy din lamang na panrelihiyon ang pag-uusapan. Sa taon-taong parangal sa Birhen ng Antipolo, karaniwan nang gumagasta siya ng malaki upang balikatin lamang ang halaga ng 2 misa na kinapapalooban ng mga awitin, kwitis at paputok. Handa siyang gumasta rito ng malaki sapagkat alam na alam niyang bulto-bultong biyaya naman ang matatanggap niya taon-taon. Buong-buo ang paniniwala niya sa kasabihang magtanim ka ng buti. Ikaw ay aani. Ang masama kay Kapitan Tiago, sa 2 misang inaabuloy sa simbahan, binibilang-bilang na niya ang grasyang tatanggapin sa kalangitan. Sa kabuoang pagsusuma. Sapagkat abuloy sa kanan at abuloy sa kaliwa ang ginagawa, malapit sa simbahan si Kapitan Tiago lalong-lalo na kay Padre Cibola at kay Padre Damaso. Maaaring malapit nga ang simbahan kay Kapitan Tiago, subalit malapit din ba ang pamahalaan sa ginoong ito? Kung relasyon at relasyon din lamang ang pag-uusapan. Ang pakikipag-ugnayan ni Kapitan Tiago sa pamahalaan ay totoo namang napakahusay din. Handa siyang sumunod kahit nasa maliliit na opisyal. Handa rin siyang magregalo ng hamon, kapon, pabo at mga prutas. Ang nakatutuwa rito, kapag narinig niya ang mga ito sa paghamak sa mga katutubo. Siya na hindi nagpapalagay sa sarili bilang katutubo ang pang-isipang sasama sa pakikikoro at pamumuna sa mga katutubong katulad niya. Kapag tinutuligsa ang mga mestizong Chino at Kastila, nakikituligsa rin siya na para bang higit ang pagkatao niya na nagpapalagay na isang purong mamamayan ng Iberia. Mapolitika si Kapitan Tiago. Lagi siyang may orkestrang handang bumati at hamarana sa mga kaarawan ng Kapitan General, Alkalde at mga paiskal. May mga berso at imno pa itong ipinaawit para lamang kalugdan ng mga tinitingalang opisyales ng pamahalaan. Naging gobernadorsilyo ng mayamang samahan ng mga mestizo si Kapitan Tiago. Pero marami pa ring kasamahan niya ang nagbubulungan at nagtataas ng kilay sa tuwing ipagdidiinan niyang mestizo din siyang dapat na igalang. Sa 2 taong panunungkulan, mamahaling damit lamang ang isinusuot niya. Lagi itong nakasombrero de copa at nakabaston tuwing pupunta sa ayuntamiento, sa Malacanang, sa kwartel, sa sabungan, sa mga prosesyon. At sa mga tindahan ng inchik, lagi nang pawisan sa kauutos at kaitataas sa naboborlasang tungkod si Kapitan Tiago. Bagamat sanay sa pagsasalita ng Espanyol, wala itong mga aklat at pahayagang Kastila sa bahay. Gustong-gusto siya ng mga nagpapalakad sa pamahalaan. Masunurin nga naman, hindi umaalma at nagpapahalaga sa kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit ikinukumpara nila si Kapitan Tiago sa isang mahirap na estudyante na masusing pinag-iisipan ang napudpod na sweles ng kanyang sapatos na bunga ng kanyang pag-uugali sa paglalakad. Para sa mga walang pananalig, si Kapitan Tiago ay kamukha rin nila. Para naman sa mga nagdaralita, si Kapitan Tiago ay walang awa, mapang-api at mapang-alipin. Para naman sa mga nasa ilalim niya, siya ang nagsasadlak sa mga ito sa kalipinan. Pero kahit ano pa man ang pagbulunganan ng lahat, tiwasay pa rin ang kalooban nito at hindi nababahala. Nag-iisang anak ng isang mag-aasukal sa Malabon si Kapitan Tiago. Mayaman na ring maituturing ang mga magulang nito pero ganid sa pera na ayaw gastahan ang pag-aaral ng anak. Napilitang mamasukan sa isang Dominicong pare ang musmos na bata. Sapagkat mahiligin sa pag-aaral, tinuruan itong bumasa at sumulat ng kumupkop na pare. Sa di inaasahang pangyayari,
Namatay ang Dominicong pare. Umalis si Kapitan Tiago sa simbahan. Sa kanyang pagbibinata, hinarap niya ang pangangalakal. Isang magandang dalagang taga Santa Cruz ang nakilala niya at pinakasalan. Si Pia Alba ang nasabing dalaga. Balingkinitan ang pangangatawan nito at magandang tumindig. Si Donna Pia ang naging katulong nito sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Naging napakabilis ang pagyaman ng mag-asawa. Bukod sa pamimili ng asukal, kape at indigo, laging ipinakikiusap ni Donna Pia kay Kapitan Tiago ang pangarap nitong magpatanim. Umani at makabili pa ng mga lupain sa San Diego na makapagpapatibay lalo sa pakikipagkaibigan nila kay Padre Damaso at kay Don Rafael Ibarra, na siyang pinakamayamang mamumuhunan sa nasabing kalapit bayan. Panay pagpapayaman ang inisip ng mag-asawa pero isang malungkot na pangyayaring sa 6 na taon nilang pagsasama ay hindi man lang sila nagkaanak. Malusog, balingkinitan at nakakatawag pansin ang pangangatawan ni Doña Pia. Nagnobena siya. Binisita niya ang Birhen ng Quezasay sa Taal, naglimos. Nagsayaw sa kainaitan ng araw sa harapan ng Birhen ng Turumba sa Pakil. Pawang kabiguan ang kinahinatnan ni Donna Pia hanggang sa payuhan siya ni Padre Damaso na magpunta sa Obando, sumayaw, at humingi ng isang sanggol na lalaki sa piyesta ni San Pascual Belen. Marami ang nakakaalam na sa Obando ay 3 santo ang nakapagbibigay ng kasagutan sa mga kahilingan tungkol sa pagkakaroon ng anak, kasama rito sina Nuestra Senador Ora de Salambao, Santa Clara at San Pascual. Salamat sa nasabing payo sapagkat sa isang kisap mata, nagdalang tao si Doña Pia. Pero isang napakaselang paglilihi ang dinanas ng pobre. Naging malungkutin siya at ang dating matatamis ng ngiti ay hindi mo na makita. Isang napakataas na lagnat ang dam-apo rito. Binawian siya ng buhay. Naiwan niya ang isang napakagandang sanggol na babae. Pinangalanan itong Maria Clara bilang pasasalamat kina Nuestra Senador Ora de Salambao at Santa Clara. Naging ninong sa binyagan si Padre Damaso, na kaibigan at tagapayo ng mag-asawa. Lumaki si Maria Clara sa pangangalaga ni Tia Isabel. Lagi siyang naninirahan sa San Diego hindi lamang sa dahilang mabuti sa kalusugan ang klima doon kundi sa dahilang tuwang-tuwa sa kanya si Padre Damaso hindi nakuha ni Maria Clara ang singkit na mga mata ng kanyang ama. Malalaki at may itim ang mga mata nito na may mahahabang pilik. Kung minsay nagniningning sa kanyang paglalaro. Kung minsay nalulungkot at nangungusap kung nag-iisip mamula-mula ang kanyang kulot na buhok, maganda ang tangos ng kanyang ilong. Maganda ang mananipis na hugis ng kanyang mga labi na katulad ng mga labi ng kanyang ina lalo na kung ito ay tumatawa. Gayon din naman ang kanyang balat na kasing kinis ng sibuyas at kazamputi ng bulak. Mga katangiang pinagtatakhan ng maraming kamag-anak. Pero salamat at maliliit ang hugis ng mga tenga ni Maria Clara na parang minana sa kanyang ama. Likha raw ng paglilihi ni Donna Pia ang pagkamestisa ni Maria Clara. Base ito kay Tia Isabel na laging nakakakita sa madalas na pag-iyak ni Donna Pia sa harap ng imahe ni San Antonio. Naging sentro ng pagmamahal si Maria Clara. Pati na mga pare ay tuwang-tuwa sa kanya. Sa mga prosesyon, lagi nila itong binibihisan ng puting-puti at inaadornohan ng mga sariwang bulaklak ang mahaba nitong buhok. Kinakabitan ng 2 pakpak na kulay pilak at ginto sa likod at pinagdadala ng 2 kalapeteng natatalian ng asul na sintas. Masayahin ang bata, katutuwaan mo ito kung magsalita. Mga dahilan ito kung bakit laging nagbabayad ng mga awit ng pasasalamat sa mga santo ng Obando si Kapitan Tiago.
Matuling lumakad ang panahon. Namukadkad sa pagdadalaga si Maria Clara. Sa payo ng kura paroko ng Binondo, ipinasok sa kumbento ng Santa Catalina si Maria Clara. Kailangan daw nitong matutuhan mula sa mga madre ang isang istriktong pag-aaral kung paano maging relihiyosa. Sa kanyang pag-alis, lumuluha siyang nagpaalam kay Padre Damaso. Gayon din naman kay Crisostomo Ibarra na kaibigan niya mula pagkabata, sa nasabing beaterio, na kung saan maaari lamang makausap paminsan-minsan ang mga tagalabas sa pamamagitan ng mga siwang ng rehas na bakal na malagi sa pagmamasid ng Madre Escucha si Maria Clara. 7 taon itong nanatili sa nasabing kumbento, malayo sa kalakaran ng daigdig. Malayo sa materyal na mundo. Nang pumasok sa beaterio si Maria Clara, umalis naman patungong Europa si Crisostomo Ibarra. Sapagkat maliliit na bata pa lamang sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra, may nabuo ng plano ang mga magulang nila. Si Kapitan Tiago na ama ni Maria Clara at si Don Rafael na ama naman ni Crisostomo Ibarra ay nakakaramdam na may pagtitinginan ang mga anak nila. Sa paglalayong iyon, napagkaisahan nilang sang-ayunan ang paglalapit ng mga puso ng kanilang mga anak. Nakarating ang plano ni na Kapitan Tiago at Don Rafael Ibarra sa dalawang magsing-irog. Kahit na nasa magkalayong daigdig ang dalawa, binati nila ang magandang balita ng pasang ayon sapagkat matapat na nag-iibigan sila. Kabanata 7, Pag-uulayaw sa isang asoteya. Hindi mapalagay si Maria Clara sa simbahan. Alam niyang sa araw na yun darating si Ibarra sa kanilang bahay. Patanjin tingin sa pamangkin si Tia Isabel. Alam na alam nito kung bakit alumpihit sa pagkakaupo si Maria Clara. Tita, Tia, bumaba na sa altar ang kura. Pwede bang umuwi na tayo? Ay nako, ang pag-ibig nga naman. Sa bahay. Matapos makapag-almusal, nagganchilyo si Maria Clara upang hindi mainip sa kahihintay. Nagkikindaten si Kapitan Tiago at si Tia Isabel kapag napapansing patayo-tayo ang dalaga sa tuwing may karwaheng humihinto sa karsada. Bakit ganito, Tia? Kinakabahan ako sa pagdating niya. Baka marinig ka ng ama mo, Maria. Hay, hindi po. Nagbabasa siya ng dyaryo. Baka magalit siya kung malaman niyang buhos na buhos ang loob mo kay Crisostomo. Dapat po niyang maintindihan ang damdamin ko. Santiago. May mga nakapansing nangangayayat daw si Maria. Yan nga ang naoobserbahan ko. Alam mo bang ipinayo ng doktor na makabubuti raw na pagbakasyonin natin ang batang yan para muling magbalik ang pamumula ng pisngi niya. Pagbakasyonin. Saan? E di sa lalawigan. Sa Malabon o sa San Diego kaya? Sa San Diego. Sa San Diego. Tia, narinig ba ninyo? Sa San Diego raw, tumahimik ka at baka nagtaka ang ama mo kung bakit masayang-masaya sa pagbanggit nito sa San Diego. Nagkakaintindihan ba tayo, Isabel? Sa lalong madaling panahon. Samahan mo ang pamangkin mo sa kumbento para mag-empake na ng mga damit. Hindi na siya babalik doon. Hayaan mo't pupunta kami sa beaterio matapos ang Todos los Santos. Tia, may karwaheng pumarada. Baka si Crisostomo na yan, iya. Bilisan mo, Tia. Halika na. Tulungan ninyo kong mag-ayos. Madali. Tia, dali. O sige, hintayin mo ako, baka mahulog tayo. Maria, huwag mo kong hilahin, bata ka, oo. Santiago, ikaw na ang baalang kumausap muna kay Crisostomo. Sasamahan ko lang ang anak mo sa kwarto.
Mabilis na pumanhik si Maria kasunod ang hatak-hatak na tiya. Nako, tiya, mahahalikan ko ang lahat ng santo sa kwartong ito. Sa wakas, tiya, dumating din siya. 7 taon, tiya, 7 taon akong naghintay. Huwag kang maingay at baka marinig tayo sa sala. Dinig na dinig ni Maria Clara ang pag-uusap ni Ibarra at ng ama niya. Nolanagan niya ang boses ni Ibarra na tinatanong siya. Sa kasabi kang makita ang binata, sinilip niya ito sa butas ng susian. Nakita niya ang nag-alay sa kanya ng korona na ngayoy isa ng makisig na binata. Sumilip kayo, tiya, sumilip kayo. Maria, makikita mo, isusumbong kita sa ama mo. Heto ang bagay sa iyo. Araay, tiya. Huwag mo kong kurutin, araay. Magbihis ka na, talagang ikaw bata ka, oo. Hindi mo ba alam na nag-uusap si Crisostomo at ang ama mo? Heto't nagtatagal ka sa kwarto sa kasisilip sa butas ng susian mo. Bumalik tayong muli sa sala. Sa pag-uusap ni Kapitan Tiago at ni Ibarra. Maraming itinanong ang matanda sa mga bansang nilakbay ng binata. Habang inilalarawan ni Ibarra ang klima sa Europa, sa bababa naman si Tia Isabel na hatak-hatak si Maria Clara. Hindi na naituloy ng binata ang paglalarawan ng makaharap ang prinsesang sinasamba. Magandang umaga, Maria. Ria, namimilog ang mga matang bati ni Ibarra. Ay! Ibarra, nahihiyang sagot ng nag-aalangang dalaga na matapos sumulyap sa binata ay nagpakayuko-yuko na. Bakit hindi mo siya ayain sa aso tiya, Maria? Mas malamig ang simoy ng hangin doon. Tama ang tiya Isabel mo, Maria. Bilang kababata mo, nakasisiguro akong marami kayong pagkwekwentuhan. Halika sa aso tiya. Salamat. Maria. Napangiti si Ibarra nang muling makita ang paligid ng aso tiya. Naruroon pa rin ang balag na ginagapangan ng maraming namumulaklak na halaman. Naruroon pa rin ang mga parol ng inchik na nakaadorno sa kapaligiran. At kahit marami ng malalabay na dahon ay matitingala mo pa rin mula sa asuti ang asol na kalangitan. Sabik na sanang mag-uusap ang magkababata subalit di nila malaman kung bakit matapos magkatitigan ay parang napipipi na naman sila kapwa. Bunga ng hinanakit sa di pagsulat ng kababata. Nagkaroon ng lakas ng loob na unang magsalita si Maria Clara. Naalala mo ba ko sa Europa? Napakalayo ng nilakbay mo. Maraming magagandang syudad doon. At marami ring magagandang dalaga. Paano kita malilimutan? May pangako ako sa iyo, isang sagradong sumpa. Natatandaan mo ba nang makita mo akong umiiyak sa tabi ng bangkay ng ina ko? Lumapit ka sa akin at iniakbay ang kanang kamay mo at nagsabing, nawalan ka ng ina pero higit akong sawimpalad sapagkat hindi ko siya kailanman nakita. Hindi ba sa sobrang kalungkutan ay magkasabay tayong nag-iyakan? Natatandaan mo ba Maria? Natatandaan mo ba? Minahal mo ang nanay ko tulad ng pagmamahal sa di man lang nakitang ina mo. Itinuring ka rin ng nanay ko bilang isang tunay na anak. Nadama mo ang pagmamahal niya sa iyo, di ba Maria? Natatandaan mo rin ba nang pisilin ko ang kamay mo at ay pangako ko sa bangkay ng nanay ko na paliligayahin kita? Lumakas ang ulan at kumidlat noon pero sa gitna ng kalungkutan ay alam kong maligaya ang nanay ko sa pagkakaroon ko ng isang kababatang mamahalin habang buhay. Inuulit ko Maria. Saan mang lugar ako mapunta, lagi kitang kasama sa alaala. Totoo ba? Totoo Maria. Kung tutuusin, higit na may init ang iyong mga ngiti kaysa sa araw ng Italya.
Higit na may kulay ang iyong mga mata kaysa sa mga bukirin ng Andalusia. At alam mo ba Maria na kung napupunta ako sa itim na kagubatan o namamangka kaya sa ilog ng Rhine ay nangangarap akong ikaw at ikaw lamang ang kasakasama kasako sa paglalakbay. Kabaliwan. Masasabi mo. Pero yan ang totoo. Wala pa akong napupuntahang malalayong lugar, Crisostomo, kundi Maynila, Antipolo at San Diego. Pero lagi rin kitang naaalala kahit sabihin ng kura na kasalanan daw na isip-isipin kita. Marami tayong magagandang karanasan noong kabataan. Natatandaan mo ba na bati-galit tayo sa mga larong bahay? Natatandaan ko. Kapag natatalo kita sa siklot at sungka at pipet-ikan na kita. Alam mong hinihinaan ko ang pagpitik at baka masaktan ka. Natatandaan mo rin ba, Maria nang minsang lamusong tayo sa ilog? Aba, oo. Masayang-masaya nga tayo kasama ng nanay mo na naglalaban noon ng mga barrow mo. Nawala ka nga noon at nang magbalik ay may dala ng korona ng mga dahon na inadornuhan mo ng mga bulaklak ng dalanghita. Ipinutong mo ang korona sa ulo ko at tinawag mo akong Chloe. Gumawa ka rin noon ng korona mo mula sa baging na ipinakiusap mong iputong ko sa iyo. Pero napangisi ako ng ablutin ng nanay mo ang korona ko at pigain ito sa gugong ipinangkuskus sa ulo mo at ulo ko. Sapagkat tumatawa ako ay umahan ka, umupo sa batuhan at umiyak. Sinabi mong hindi marunong magpahalaga sa mga alamat ang nanay mo. Alam kong galit ka kaya tumahimik na ako. Hindi ka kumikibo nang naglalakad na tayo. Mangiyak-ngiyak ako noon. Naisip kong baka sumakit ang ulo mo sa init ng araw kaya ipinigtal kita ng dahon ng sambong na ipinalagay ko sa loob ng sombrero mo. Napangiti ka kaya hinawakan ko ang mga kamay mo at nagkabati na tayo. Heto ang mga tuyong dahon ng sambong mo, Maria. Naitago mo pa sa iyong pataka. Heto naman ang sulat mo. Sulat ko, na. Naitago mo rin. Ano nga ba ang sinasabi ko sa sulat? Pwede bang mabasa? Huwag. Sulat ito ng pamamaalam. Yan ba Maria yung sulat ko sa iyo bago ko umalis? Bakit? May iba pa ba? 7 taon na ang nakararaan Maria. Pwede bang malaman kung ano ang isinulat ko dyan? Pakinggan mo at babasahin ko. Pero lalaktawan ko ang mga kasinungalingan mo upang hindi naman masabing banibilog mo lamang ang ulo ko. Oh! Pakinggan mo. Panipi tuldok ko. Una yan sa mga kasinungalingan mo. Pinapupunta ako ng ama ko sa Europa. Ang desisyon niyang mang-ibang bansa ako ay makabubuti raw sa kinabukasan ko. Kailangang matutuhan ko raw ang maraming masalimuot na bagay upang mabuhay. Kailangan daw ito. Upang makapaglingkod sa bansang tinubuan. Hindi ko raw ito matututuhan dito. Kailangan ko raw makita ang mga problema sa paligid sa isang malawakan at objektibong pananaw. Kung mamamatay raw siya. Matutulad daw ako sa sinabi ni Balagtas na, isang halamang lumaki sa tubig, dagling nalalanta, kung hindi nadidilig sa sandaling init. Malaki na raw ako, at nagbibinata na. Nagdahilan ako sa kanya. Sinabi ko Maria, na di kita may iwan na siyang lahat-lahat ko sa buhay. Pero nilapitan ako ng ama ko at inakbayan. Sinabi niyang may katandaan na siya at obligasyon niyang ihanda ako sa hinaharap. Isang hinaharap na magbibigay ningning sa bansang aking kinamulatan. Isang bansang dapat pag-ukulan ng pag-ibig at pagkalinga. May luhang tumulo sa kanyang mga mata. Napakagatlabi ako at nayakap siya. Buong pagsang-ayong sinunod ko ang gusto niya. Sinabi ko sa kanyang handa na akong umalis. Ay,
Ihinto mo ang pagbasa, Maria. Ha? Ba? Bakit? Naalala ko kailangang umuwi na ako ngayon din. Todos los Santos na bukas. Tama ka, Crisostomo. Hindi kita pipigilin. Magkikita naman tayo sa mga darating na araw. Ipipigtal lang kita ng mga bulaklak para sa magulang mo. Ilang sandali pa ay pababa na sa hagdan si Ibarra kasama si Kapitan Tiago at Tia Isabel. Bago sumakay ang binata sa karwahe ay nagpasalamat siya sa mainit na pagtanggap ng dalawa. Don Crisostomo, pakisabi na lang ninyo kay Andeng na ihanda ang bahay at darating doon si Maria Clara. Maligayang paglalakbay. Biyayaan sana kayo ng Panginoon ng kapayapaan sa daan. Nang makaalis na si Ibarra, dali-daling pinuntahan ni Kapitan Tiago si Maria Clara. Maria, Maria. Buksan mo ang pinto, Iya. Ba, bakit po? Aba, Maria, bakit mukhang namumula yata ang mga mata mo? Napuwing lang po ako. Maria, nakaalis na si Crisostomo. Ipagtulos mo siya ng pinakamahal na kandila kay San Roque at San Rafael. Napakaraming bandido sa daan. Mabuti na ang magbayad ng mamahaling kandila kaysa magbayad ng tubos sa mga ulupong na yan. Kabanata 8, Mga Alaala. Mga alaala ang kalungkutan ni Ibarra nang nagdaang araw ay nahalinhan ng kagalakan sa pagsakay niya sa kale sa napaikot-ikot sa Kamaynilaan. Napansin ng binatang naroroon pa rin ang ingay at gulo ng maraming karwahe, kalesa at kareta. Masusulyapang ang mayayaman ay nanggakasakay sa karwahe. Ang mga may kayang pamilya ay nakalulan sa kalesa samantalang ang mga magsasaka ay nagpapahila sa kareta. Hindi rin nakaligtas sa paningin ng binata ang maraming tagapagpaalala ng Maynila. Ang mga katutubong paikot-ikot, ang mga Europeyong papasyal-pasyal at ang mga inchik na pausyo-usyoso. Dinig na dinig ng binata ang ingay na nagmumula sa mga tindahan, restoran at mga bahay-popahan. Nalulungkot si Ibarrang bako-bako pa rin ang mga karsada. Naroroon pa rin ang makakapal na alikabok na pumupuwing sa lahat ng nagdadaan at nagpapaubo sa mga bata at dalaga. Mga alikabok na nagiging malagkit na putik pagbuhos ng ulan. Ang putik ay tumalalsik sa mga taong naglalakad sa gilid ng daan. Talagang ganyan ang mga karsada kung tag-ulan. At kapag natuyo na ang daan, naririto na ang mga bilanggong ang mga paa ay nakakadenahan. Sila ang sapilitang pinagtatambak sa mga bako-bakong karsada. Sa mga bilanggong parang pagong kung kumilos. Palo ng mga gwardya sibil ang lumalatay sa kanilang likod. May isang nakapangingilabot na karanasan si Ibarra noong bata pa siya na ngayon ay nagbabalik sa kanyang alaala. Isa sa mga bilanggo noon na pinagtatambak ay nagkikisay na lamang matapos hampasin ng mga gwardya sibil at mura-murahin. Sumaklolo ang ibang bilanggo pero huli na ang lahat. Ang nangisay na bilanggo ay hindi na nagdilat ng mga mata. Nawalan na naman tayo ng kasamahan, bulong ng isang bilanggo sa kasama. Ngayon, siya, bukas. Tayo naman. Ang malungkot na karanasang iyon ng mga bilanggo ay dagling nalimutan ng binata nang matanawan niya ang eskolta na sa pakiwori niya ay parang kakaiba na. Dati-rati. Nakahilera ang maraming bodega rito. Ngayon, may gusali nang itinatayo sa lugar na ito. Natano din ng binata ang paggawaan ng tabako sa aroseros. Naroroon pa rin ang mga kababaihang tulong-tulong sa pagpapatuyo ng dahon ng tabako. Bagamat sila ay nagtatawanan at nagbibiruan. Hindi naman sila tulad ng mga babae sa Madrid na bungis-ngisan ng bungis-ngisan na, ay nagpapaligaw pa sa mga pulis na may mga asawa. Sa pagmamasid-masid ni Ibarra sa paligid.
Napansin niya ang isang karwaheng papalapit. Nakasakay doon si Padre Damaso na nakangunot noo at tila may malalim na iniisip. Sakay ikot ng sinasakyang kalesa. Hindi rin nakaligtas sa pangmalas ng binata ang Malate at Ermita. Mga lugar na kinatatayuan ng mga nakaaakit na dampang yari sa nipa na napapaligiran ng mga puno ng buyo na sa pagkakatindig ay parang mga gwardya. Sa malawak na kabukiran, nakita rin ng binata ang mga bakang nguyaan ng nguyaan. Napansin din niya ang ilang masisiglang kabayo na takbuhan ng takbuhan. Ang malalakas na damba nila ay kamakalabog sa buong kabukiran. Sa pagdaraan nila sa Jardín Botánico, naalala ni Ibarra ang naggagandahang halaman sa Europa na dinarayo ng mga turista. Ang maririkit at makukulay na bulaklak sa hardin ay dagling naparam sa isip ng binata nang mapadaan naman sila sa bagong bayan na kilala bilang lugar ng kamatayan. Naalala niyang bigla ang isang may edad ng pare na napamahal na sa kanya sa pagiging matapat nitong relihiyoso at pinagpipitagang alagad ng Diyos. Parang nauulinagan pa ni Ibarra ang mga naiwan nitong salita bago barilin sa nakagigimbal na lugar ng kamatayan. Ang sabi nito, "Crisostomo, mag-aral kang mabuti. Ang karunungan ay tanglaw sa dilim ng kamangmangan. Kung may pagkakataon kang mang-ibang bansa, humayo ka at paunlarin ang sarili. Sa pagbabalik, gabayan ang mga kababayan mo. Kailangan nilang sumulong, kailangan nilang umunlad." Kabanata 9, mga bagay-bagay tungkol sa bayan. Hindi nagkamali si Ibarra. Nakasalubong nga niya ang karwaheng sinasakyan ni Padre Damaso. Papunta ito kina Kapitan Tiago. "Saan kayo pupunta?" tanong ni Padre Damaso kina Maria Clara at Tia Isabel na paakay na noon sa pinilakang karwahe. Magiliw na tinapak sa pisngi ni Padre Damaso si Maria Clara. "Sa Beaterio po para kunin ang mga gamit ko," magalang na sagot nito. "Tingnan natin kung sino ang higit na makapangyarihan, tingnan natin." Pag-alit na bulong ng kura na ikinamangha ng mag-ale. Tuloy-tuloy itong pumasok sa malapalasyong kabahayan. Baka may sermong pinag-aaralan, pagbibigay rason ni Tia Isabel. "Bilisin mo Maria at baka mahuli pa tayo. Hindi natin masabi kung may sermong pinag-iisipan o wala si Padre Damaso." Pero mukhang totoong abala ito sapagkat hindi na nabigyang puwang ang akmang paghalik ni Kapitan Tiago sa kamay nito bilang paggalang. "Santiago, mag-usap tayo ng masinsinan." Hindi kaagad nakapagsalita si Kapitan Tiago. Pagpasok nila sa silid-aklatan, isinara ng malaking pare ang pintuan. Habang sikreto silang nagdidiskusyon. Sundan naman natin si Padre Cibola. Wala sa parokya niya ang matalinong Dominico. Matapos ang misa niya ng umagang iyon, dali-dali niyang tinungo ang kanilang kumbento. Sa pasagsag na pagpanhik sa hagdanan, hindi na napansin ni Padre Cibola ang mabainggong amoy ng tsokolate at mga kalansing ng perang nagmumula sa opisina ng prokurador. Marahang kumatok ang maliit na pare. "Pasok." Marahang sagot ng nasa loob. "Biyayaan sana kayo ng Panginoon ng mabuting kalusugan," malugod na bati ni Padre Cibola nang makaharap ang pinagsadya. Nakaupo sa komportableng silya ang isang matanda ng pare. Yayat ang mga pisngi at mukhang naninilaw ang balat. Nanlalalim ang mga mata nito na nakukoronahan ng malalagang kilay. Sa tuwing pipaykit didilat, naghuhumindig ang katotohanang malapit na itong kunin ni kamatayan, sa katandaan at pagkakaramdam. "Ooperahan daw ako Hernando." "Operasyon? Sa tanda ko ng ito. Ano po ang naging desisyon ninyo?" "Ang mamatay. Totoong dumanas ako ng maraming paghihirap, subalit marami rin naman akong pinapaghirap,"
Nagbabayad lamang ako ng mga utang. At ikaw, kumusta ka? May maibabalita ka ba? Naparito po ako, Rebrendo, upang ibalita sa inyo ang kinalabasan ng misyong ipinatrabaho ninyo sa akin. At ano ang kinalabasan nito? Kabulaanan. Panay kasinungalingan ang pinagsasabi nila. Hindi totoong masamang tao si Ibarra. Isang mabuti at may paninindigang binata siya. Bakit ganyan ang paniniwala mo? Nangyari na kagabi ang hidwaan. Kagabi rin. Paano? Ikunento kaagad ni Padre Cibola ang muntik ng matuloy na pag-aaway ni na Ibarra at Padre Damaso. Bukod dyan, dugtong nito, pakakasalan ng binata ang anak na dalaga ni Kapitan Tiago. Aral si Maria Clara sa kumbento ng mga madre. Mayaman si Ibarra at inaasahan kung ayaw nitong magkaroon ng mga kaaway. Baka nga naman mauwi ang buhay sa kalungkutan o sa kahirapan. Tumanggo-tango ang may sakit. Tama ka. Sa pagkamasunurin sa kanyang mapapangasawa at bibiyenanin. Nakasisiguro tayong katawan at kaluluwa natin siyang maaangkin. At kung sumablay man, higit na makabubuti rin namang ideklara niyang kaaway natin siya. Napamulagat sa sinabi ng matandang pare si Padre Cibola. Para lalong mapabuti ang banal na korporasyon natin. Higit kong gugustuhin ang mga atake kaysa sa mga walang katotohanang papuri ng mga kaibigan. Iyan po ba ang paniniwala ninyo, Rebrendo? Napatingin ng malungkot ang may sakit na pare sa kausap. Tandaan mo ito. Hinahabol ang hiningang pagpapaliwanag nito. Malakas lang tayo at makapangyarihan habang pinaniniwalaan ng bayan. Kapag kinalaban na tayo, sasabihin ng gobyernong kinakalaban tayo sapakat nagiging sagabal sa kalayaan ng bayan. Pero paano po kung pakinggan sila ng gobyerno? Hindi mangyayari iyan. Pero kung magising ang gobyerno natin at magka-interes sa maraming bagay na nakukuha natin. Hindi malayong may isang Pilipinong maging lubhang mapangahas na imbestigahan ang mga biyayang napupunta sa atin. Kung may magkamaling isa man, kahabag-habag ang mangyayari sa kanya. Napatahimik kapwa ang magkausap. Bukod dyan, pagbibigay diin ng may sakit, ginigising tayo ng mga atake at kritisismo. Nakakararating sa marami ang ating mga kahinaan. Napapaunlad natin ang ating katauhan. Nakapandadaya ang mga eksaheradong papuri, nakapagpapahimbing ito sa atin pero kabaliktaran. Sa labas ay kinukutya tayo at kapag dumating na ang panahong maging kapuna-puna na ang ating mga kahinaan, lalagpak tayo na katulad ng paglagpak natin sa Europa. Darating ang panahong wala nang papasok na salapi sa simbahan. Wala nang bibili ng mga eskapularyo at kordon. At pagdating ng panahong maghirap tayo, hindi na madaling mapaniwala natin ang lahat. Subalit ating-atin pa rin po ang marami nating lupain, 10 ng mga bahay popahan natin. Lahat ay maaaring mawala katulad ng pagkawala ng mga ari-arian natin sa Europa. Naging masakim tayo sa pagpapataas ng buwis sa lahat ng lupain natin. Nag-iisip at natututo na ang mga Indyo. Hindi nga ba sa halip na bumili at umupa sa atin ng lupa ay lumalayo na sila sa atin? May mga lupain na rin silang nabibili sa ibang lugar na higit na mababa ang buwis, gayong kasentaba rin naman ng mga lupain nating mapagtatamnan. Hindi pa siguro huli. Kailangang maghugas tayo ng ating mga kamay. Darating din tayo sa oras ng pagharap sa Panginoon. Kawan niya tayo sa ating mga kahinaan. Di na natin dapat dagdagan pa ang mga naipunla nating kasamaan. Nagigising na ang bayan. Habang nag-uusap tungkol sa unti-unting pagkamulat ng bayan si Padre Cibola at ang may sakit.
Tingnan naman natin kung hanggang saan nauwi ang may sensinang pag-uusap ni na Kapitan Tiago at Padre Damaso. May awtoridad na nagpahayag ng kanyang punto de vista ang malaking pare sa loob ng silid-aklatang iyon. Pinagsabihan na kita, Santiago. Ayoko nang mauulit pang muli ang ganitong kabalbalan. Hindi sana nangyari ang lahat kung naging madalas ang paghingi ng payo ng anak mo sa kanyang ninong. Naiwang nag-iisip si Kapitan Tiago. Hindi siya mapakali. Paikot-ikot siya sa paglalakad sa bulwagang kinaroroonan niya. Bigla siyang napahinto nang may maalala siya. Dali-dali itong pumasok sa silid-dasalan at pinagpapapatay ang mga kandilang pinasindihan niya upang makarating ng maluwalhati si Ibarra sa patutunguhan. May panahon pa. Napakahaba pa ng lalakbayin niya, ang bulong sa sarili ni Kapitan Tiago. Kabanata 10, ang bayan ng San Diego. Matatanaw mo ang San Diego sa pagitan ng mga palayan. Malapit na malapit ito sa lawa. Ine-export ng mga mamamayan ang napakaraming asukal, bigas, kape at prutas. Para mapagbigyan ang masasamang hilig, paminsan-minsan ay naipagbibili nila ng maaga ang mga produkto sa mga mapagsamantalang inchik. Paano natin ilalarawan ang San Diego? Kung maganda ang panahon, makikita mo ang maraming batang umaakyat sa may kampanaryo. Masaya nilang tinitingnan ang kabuuan ng San Diego. Kitang-kita nila ang mga bahay na naapten ng pawid at tisa. Nakikita rin nila ang mga hardin na natatamnan ng makukulay na bulaklak. Naituturo ng mga bata ang kani-kanilang bahay, ang kani-kanilang pugad. May mga palatandaan sila. Puno ng sampalok na may nakakalbo ng dahon, puno ng nyog na may kumpol na bunga, sasayaw-sayaw na kawayan o isang krus kaya. Mula sa nasabing taluktok ng kampanaryo. Makikita rin ang isang napakahabang ilog na parabang isang kristal na ahas na natutulog sa luntiang paligid. Bago makapunta sa kabilang ibayo ng Pampang. Kailangang tumawid muna sa uugay-ugoy na tulay na gawa sa may balat pang punong kahoy. Ang nasabing tulay ay pinaninimbangang daanan ng mga aling may dalang basket sa ulo at uugod-ugod na matatanda. Sa paningin ng mga batang nagsisipaligo sa ilog. Isang katuwa-tuwang palabas ang pagbabalanseng ginagawa ng sinumang nagdadaan sa nabanggit na tulay. Mula sa kampanaryo, makikita rin ang isang gubat na napapagitna sa mga linang na lupa. Tila binabalot ito ng kahiwagan. Nagdidilim ito bunga ng matataas na puno sa kapaligiran. Naiikutan ito ng naglalakihang bato na nababalutan ng mga lumot. Nagbitin sa paligid ang matitibay na baging na parabang mga daliring sumasakal. Respetado ng mga tao ang gubat na ito. Maraming alamat ang tumutukoy dito. Isa sa mga alamat ang sumusunod na kwento. Noong unang panahon daw, ang San Diego ay kinatitirikan pa lang ng ilang dampa. Panahon yun na talahiban pa lamang ang paligid nito. Paikot-ikot dito ang USA at baboy damo. Dumating daw isang araw ang isang matandang Kastila na may malalim na mga mata. Matatas daw itong magsalita ng Tagalog. Matapos mag-ikot at tingnan ang paligid. Ipinagtanong ng Kastila kung sino ang may-ari ng lugar. Maraming umaangkin sa lupa ang nagpakilalang may-ari. Sapagkat mayaman ang matanda, binayaran niya ang mga ito ng damit, salapi at mga alahas. Matapos matambad sa lahat ang angking kayamanan, bigla na lamang nawala ang matanda. Walang sino mang nakaalam kung saan ito nagpunta. Inakala ng lahat na naengkanto ang matandang Kastila. Isang araw, may umalingasaw na amoy na di mo malaman kung saan nagmumula. Naghanap ang mga pastol. Nagimbal sila nang makitang nakabitin sa isang punong baliti ang naagnas na bangkay ng matanda.
Sa takot ng lahat, may nagtapon ng mga alahas sa ilog, may nagsunog ng damit. Nang nailibing ang bangkay sa paanan ng punong kinamatayan, wala nang naglakas ng loob magdaan man lamang sa pinaglibingang iyon. Isang pastol na naghahanap sa kanyang kalabaw ay minsang nagsabing nakakita raw ito ng liwanag sa lugar. May mga binata namang nakauulinig daw ng daing. Iba't ibang istorya ng katatakutan ang naglabasan. Makalipas ang ilang buwan, isang mestisong Kastila ang dumating. Nagpakilala ito na anak ng namatay. Nagtayo ito ng tirahan sa nasabing lugar. Pinag-abalahan nito ang agrikultura at nagtanim ng tina. Mainitan ang ulo ng mestisuhing Kastila na nakilala ng lahat sa pangalang Don Saturnino. Mapusok siya subalit masikap at totoong masigasig sa trabaho. Inayos niya ang libingan ng ama na paminsan-minsan niyang dinadalaw. May edad na rin siya ng mag-asawa. Pinakasalan niya ang isang Manilenya. Si Don Rafael na ama ni Crisostomo ang naging anak nila. Mula sa pagkabata, minahal ng mga magsasaka si Don Rafael Ibarra. Tiniyak nitong uunlad ang agrikulturang pinasimulan ng nasirang ama niya. Maraming nanirahan sa dating Talahiban. Naging maliit na baryo ito. Tinayuan ng kapilya. Nagkaroon ng isang katutubong pare. Sa paglipas ng mga taon, umunlad ang baryo. Naging nayon at nang mamatay ang nasabing katutubong pare. Humalili naman ang Franciscanong si Padre Damaso. Kahit nagpatuloy sa pag-unlad ang lugar, hindi pa rin nagbabago ang libing ng matanda. Minsan, nagbalak manirador ang ilang pilyong bata. Narating nila ang puno ng baliteng kinamatayan ng matanda. Nanirador sila sa mga ibong nakadapo dito. Sa bawat paghigit nila sa tirador, nanlalaki ang mga mata at nangangalisag ang balahibo nila sapagkat may kung sinong bumabato rin sa kanila. Nang muling tumingala sila sa nabanggit na puno, bumulaga sa kanila ang lumang lubid na uugay-ugoy sa malaking sanga ng punong baliti. Nagtatakbo sila.